Amen. Ngayon ay miss nyo na po ang ating pastor. Kaya lahat po tayo ay tumayo at i-welcome natin ang ating tatay, ating lead pastor, Pastor Herbie Castillo. Saan masaya? Sa church o sa ospital? Mas masaya po pag nasa church. Kesa naman nasa kulungan tayo or ospital or mga nasa kwarto na nakakulong dahil depressed. Or yung bang hindi ka makalabas ng bahay, nagtatago kami, naghahabol sa'yo. Kaya mas masarap po yung nasa church. So total, nandito na kayo sa church, why don't you grab the opportunity? Pag nandito kayo sa isang lugar na kung saan may pagkakataong makagawa po ng mabuti, diretso nyo na yon. You know, hanggat maaari mag-smile na kayo, kumamay na kayo, at gumawa ho kayo ng paraan kung paano nyo. Baka mamaya, ang tagal-tagal. Yung iba sa inyo rito ho, 10 taon nang umaaten. Pero hindi niya pa rin kilala yung katabi niya. Sana, bago matapos itong service natin, magkaroon kayo ng moment. Mo, yung babae, tanongin niyo po siya, mamaya, ano nga pala pangalan mo? Sige nga, tanong nyo nga ngayon. Tingnan nyo ha. Sabi ko lang, pangalan ang itanong ha. Nagkwentuhan na yan. Nakita nyo, ganun ho kasaya hong maging Pilipino. Alam nyo, pag nasa airport po kayo, at nasa ibang bansa, malalaman nyo pagka may mga kasama kayong Pilipino, maingay. Maingay yung mga Pilipino. At doon pa lang po, it's a very good opportunity na. Para magkaroon ng mga kaibigan. And we are family here. Tayo po ay pamilya, hindi po tayo binuklod ng relihiyon. Binuklod po tayo ng pagmamahal. Mat kami nagtsatsaga dito dahil po sa pagmamahal. At sana kayo rin. Sana kayo rin kung ba't kayo pupunta dahil sa pagmamahal nyo una sa Diyos, pangalawa sa tao. Huwag kayong pumunta sa whatever reasons. Alam ko yung iba pupunta kasi sa bigas. Pupunta kasi nautusan lang. Pupunta kasi masarap yung kape sa umaga. Whatever your reason, hindi naman masama. Dahil sa anumang paraan, ang sino mang lumalapit sa Panginoon, hindi niya tinataboy. Sabi po ng salita ng Diyos yun. Pero, kung pupunta man kayo sa isang lugar, nawa ang dahilan ho ay pag-ibig. Pagmamahal. Kumbaga, kaya kayo nandito is because you love God and you love people. Amen? At, alam nyo, nung minsan meron po akong ka-meeting at ang edad niya ho ay 70 anyos, 70 plus. Pero, pag nakita mo ho yung itsura niya, wala siyang masyadong pelegis sa muka. Hindi naman siya nagpapabotox, nagpapabanat. Pero tinanong ko, ano ang sikreto niya? Bakit parang hindi siya tumatanda? Alam niyo kung ano sagot niya? 4 na bagay po. Una, natutulog daw siya marami. I sleep a lot. Yung sa inyo, kaya mukhang bilasa, kulang ang tulog. Pero siya, sariwang-sariwa. Because sabi niya, unang-una, I sleep a lot. Pangalawa pong dahilan, bakit daw mukha siyang bata? Is because I minimize pain. Binabawasan niya hanggat maaari lahat ng sakit. Pangatlo, ay maximize pleasure. Pinadadami niya lahat ng mga mabababaw na kaligayahan. Kahit anong saya yan, padadamihin niya. Pang-apat po, sabi niya, I do most good to people. Pagawa siya ng mas mabubuting bagay sa kapwa. Bawasan ng sakit, dagdagan ng saya, gumawa ng mabuti. Table talaga yung pain. Kahit ako, naaasar ako, nasasaktan ako, nagtatampo ako. Pero hanggat maaari, mabilis lang. Mabilis lang.
Pero pag mayroong paraan po nagsasaya tayo, padamihin nyo kagad yung kasiyahan na yon. Amen? So sa mga nakasimangot pa dyan, tatanda talaga yan. Sabi mo nga sa katabi mo, smile. Ang pag-uusapan po natin ngayon, hindi na come on, look at me na, tingin na kayo dito. Baka may nag-uusap na kayo, nag-uutangan na kayo dyan. Ang pag-uusapan po natin, hindi na bago sa inyo kasi preach ito last Sunday ni Pastor Irene and Pastor Edwin. Nung linggo, nung preach nila, nakita ko yung outline, sabi ko, ang gandang ituro. Sayang, wala ako nung mga panahon na yun, nandun kami sa New Life Olongapo. So sabi ko, ako nga, ituturo ko nga din. Alam niyo, mapansin niyo, minsan ang ginagamit ko yung outline ni Pastor Jade. Kinokopya ko yung preaching niya. Ngayon naman, kukopyahin ko yung preaching ni Pastor Irene. Pansinin niyo, this church is growing not because of one person. Kumbaga, nakasalalay po ang paglago ng iglesyang ito. Kahit si Pastor Herbie po at Charlita ay mawala na sa New Life Tondo, ang church pong ito ay lalago ng gusto. Yung iba, napapakinggan ko, sabi nung minsan, ay, nakakaantok, wala si Pastor Herbie. Hindi po yun totoo. Kahit sino po ang mag-preach sa church pong ito, I am 101% sure, mabe-bless po kayo. Unang-una, dahil ang Espiritu Santo hindi namimili ng taong kanyang i-anoint. Ang Espiritu Santo po ay para sa lahat. So whoever will preach, kailangan excited tayo. Amen? Kailangan excited tayo. Una, hindi lang doon sa ipipreach niya, pati doon sa tao. Kung minsan, kaya kayo, sarado na yung utak nyo, kasi nga, minsan, nawala ka ng bilib doon sa tao. Kaya kahit gaano kaganda yung sasabihin niya, dahil close na yung utak mo, doon sa taong yon, hindi na lahat kahit anong ganda yung sinasabi niya, hindi mo na magigets. Why? Because, meron ka ng tinatawag na prejudice. Ano yung prejudice? May hatol ka na eh. May judgment ka na eh. May convicted na yung taong yon sa'yo. Kumbaga, ay, hindi yan ganito. May ganun na kayong nasa isip. Kaya dapat mawala yon. Whoever will stand on the pulpit, kung sino man ang tatayo sa pulpitong ito, kailangan yung puso ninyo nakabukas. Amen? Alam nyo, sino mas maraming nakakain? Yung malaki gutom. Sino mas maraming naiinom? Yung maraming uhaw. So kung gaano po kayo kagutom ngayon, kauhaw ngayon sa salita ng Diyos, that will depends on you, not on the preacher. Akala ko dati, it depends on the one speaking. Yung pala, it depends on the one who listens also. Kahit gaano ka-passionate yung nagpipreach, pero yung puso ng mga taong nakikinig, hindi ready, hindi bukas, sayang, namimiss po natin. Kaya ngayon palang mag-decide na kayo na lakihan ninyo yung puso nyo sa pakikinig ng salita ng Panginoon. Amen? Yung title ng message last week, problema na, naging blessing pa. Sabihin nyo nga po, problema na, pero naging blessing pa. Yung para bang pera na, naging, baligtarin kaya natin. Bato na, naging pera pa. Ba't lagi nasa isip natin kung minsan, di ba, pera na, naging bato pa? Why don't we look at it in a different way? Yung kumbaga, sabi nga ni Harold may mga tao daw sinuwerte ng malas. So, sinuwerte ka ng malas. Baligtarin natin. Baligtarin natin. Why don't we, for example, nung magpakulan si Lord ng biyaya, nasa lumong lahat. It always depends on how we look at things. Si Lord pa naman, alam niyo kung saan siya mahilig? From darkness to light. From down to up. From poverty to prosperity. Ganon siya. Yung kumbaga kung ano yung pangit sa'yo, I was wounded for you to be healed. I was died so that you can live. Lagi siyang, I die young so you can die old. Laging binabaligtad niya yung mga pananaw na gustong gawin sa atin ng demonyo, ng mundong ito o ng kapwa natin. Yung bang what the enemy meant for evil, ang ginagawa ni Lord, He wants to turn it around for good. Dapat magkakandaloko-loko na yung buhay mo. Pero baligtad yung nangyari. Nagka-blessing yung buhay mo. Dapat talaga totally bagsak ka na Pero nangyari, lalo ka pang nakabangon. Yun akala mo, worse na yung life mo, pero yung pang naging ending, natuto ka pa, na-bless ka pa.
Pag nagtiwala lang tayo na yung mga nangyayaring problema sa buhay natin, talagang nagwo-work all together. Tingnan niyo itong verse. Let's start with this verse. Sa Romans 8:28. Alam natin na si God daw kinokos. Alam niyo sa tawag ng cause and effect? Pag nangyari ito yung magiging epekto. Yun yung cause and effect eh. Si God daw sabi, and God causes everything, lahat ng bagay, pagtatagni-tagniin niya yan. Pagsasama-samahan niya, ikukolek niya yan para mag-work together for your own good. Na ang ending, kung ba't ka natanggal, nagkasakit, nawala, na problema, naloko, na-scam, ang ending lang, pagsasama-samahin niya yun as a learning, as a discovery, as part of your journey, and then you become a better person. Sabi diyan, God will cause it everything na mag-work together for the good of those, syempre, kaya kailangan mo yung pagmamahal sa Diyos eh. Hindi po pwedeng mag-work all together na hindi ka nagmamahal sa Diyos. Kasi, look, for those who love God, at syempre, kaya naman kailangan i-work ni Lord together yan for your own good purpose. Sabi niyo nga po, purpose. According to His purpose for us. Dahil may purpose si Lord na kailangan mangyari yon, no wonder why it all connected. Para tayong mga tuldok lang naman talaga tayo, kaya wag tayong magmalaki masyado. Yung araw nga, tuldok sa kalawakan eh. Yung mundo nga, tuldok sa kalangitan. Sino pa tayo? Hindi lalo tayong tuldok. Pero don't worry, you are connected into another dots. Into another dot. Alam mo, pag tinignan tayo ng Panginoon, isa tayong big picture. Isa tayong buong puzzles. Na lahat tayo connected. Kaya once you hurt someone, you are hurting back yourself. Pag sinasaktan mo yung isa, sinasaktan mo rin yung sarili mo. Pag niloloko niyo yung iba, niloloko mo rin yung sarili mo, sa totoo lang. Kaya gusto natin pag-usapan ngayon. Yung problema, kailan siya nagiging blessing? Taas sa kamay na hindi pa nagkakaproblema. Yun, kala ko may nagtaas. Kung may nagtaas, may problema ka talaga. Kasi lahat tayo nagkakaproblema eh. For sure. For sure, lahat tayo nagkakaproblema, either emotional, social, financial. Ang mahirap na problema, na mahirap i-face, is yung face. No, you cannot face the problem if the problem is your face. Actually, mahirap po na mabuhay nang walang problema. Kailangan talaga natin yon. Pero kailan siya nagiging blessing? Kailan nga ba? Alam niyo, kailan? Una ho. Pag na-recognize mo na as being a human, we have limitations. That's number one. Dapat matanggap natin, pero wag maging excuse. Na tayo'y tao lang na nadadarang at wag naman natin gamiting excuses yan. Na lagi na lang na tayo, tao lang eh. Nagkakamali rin eh. Wag naman laging gamitin nating excuse yan or alibi. Pero, nagiging blessing yung problema pag una, inadmit mo na talagang hindi ka perfect. Kumbaga masasabi mo sa sarili mo, kahit pala ako na ganun kalakas, katibay, dumaan din sa problema, hindi ka talaga magmamalaki. I mean, kung lahat tayo dadaan, inevitable yan, hindi maiiwasan yan, yung problema, it just recognize you na you are human and you have limitations. Kaya kailangan mo ang Diyos. Kaya kailangan mo ang mga tao sa paligid. Kailangan natin ng support system. We need family, we need pastors, we need leaders, we need friends, we need people around us. We need God, we need the Holy Spirit, we need the preaching. We need support from all areas ng buhay natin. Kasi nga, tao ka lang. Limitado ka. Ngayon, pagka na-admit mo yun unang-una, tanggal ang yabang. Tanggal ang yabang. Kasi nga ikaw, kahit matalino ka pala, nagkakaproblema ka rin eh. Kahit pala ang galing-galing mo, nagkakaproblema ka rin eh. Hindi ka tuloy magyayabang. Then it reminds you na you are a human. And at the same time, may limitation. Kaya minsan alam nyo, huwag kayo as a human, dapat alam nyo rin yung limitations ninyo eh. Yung iba hindi alam yung boundary niya, na sobra na siya. Dapat tayo mga tao, sabi mo sa katabi mo, alamin mo saan ka lulugar. Dapat we should know our place. Baka minsan too much na kayong mag-control, too much na kayong mag-dictate, mag-demand. Too much na. Minsan may mga ganun. Ako din. Sometimes I am too much. Pag nalaman ko, na-realize ko, teka. I have to pose myself, hold my horses,
Hindi pala pwede, teka, ano ka lang, easy lang. Minsan di mo mamamalayan yun eh. Pero pag dumating na yung problema, mapapaalalahanan ka. It reminds you to slow down. May isang dasal na very practical. Ang ganda nitong dasal na to, grabe. Isa ito ang nag-pray nito, isa sa anak ng hari, na si Solomon, na si Agur. Nung mag-pray siya, ang prayer niya, tingnan nyo, Kawikaan 30, verse 8. Huwag niyo akong payamanin o pahirapin. Sa halip, Lord, sabi niya, bigyan niyo lamang po ako ng sapat para sa aking pangangailangan. Kasi baka yumaman ako, sabihin ko, hindi ko na kayo kailangan. At kung maghirap naman ako, baka matuto kong magnakaw, malagay ko naman kayo sa kahihiyan. What a balanced prayer. Ang galing, no? Tingnan niyo yung dasal. Huwag mo akong grabing payamanin. Kasi totoo, pagka yumaman ka, daling lumimot eh. Huwag naman tayo masyadong paghirapin, sumadsad, kasi talaga namang makakagawa ka na ng kung ano-ano. Yung bang nararanasan natin as a human being, may problema, nakakaraos, tapos gumaganda yung ating mga pananaw sa buhay. Alam nyo, it turns out your problem na nagiging blessing. Kailan pa nagiging blessing ang problema? Alam nyo kung kailan? Number 2, when it humbles us before God. Pag hanggang ngayon, dumaan ka sa matinding problema, hindi ka naging humble, ang nangyari pa, naging hambog. Alam nyo, hindi matatapos yung problema. Hindi siya magiging blessing. Lalo lang tayong magiging problematic. Kaya ho, pag may problemang dadaan, number 2 reasons, it humbles us. Mas hinahumble tayo nito. Mas hinahumble tayo nito sa mga bagay na nangyayari sa buhay natin. And humbling ourselves before God, pinapakita nito yung total dependency sa Kanya. Para bang pag may problema, Lord, hindi ko pala talaga kaya na mabuhay nang wala ka. Alam niyo ho ang desire ko, prayer ko, sana dumating sa punto. Hindi naman siguro lahat dadating, pero at least malaking porsyento sa inyo na sana ho dumating sa punto na talagang hindi na kompleto yung araw nyo pag hindi kayo nakapag-church. Dumadating na ba kayo? Yun totoo. Dumadating ba sa isip nyo na pagka hindi kayo nakapagsimba ng Sunday, parang kulang yung araw? Taas ngayon kami na nakakaramdam na ng ganun. Naku, ang dami, nakakatuwa naman. Palakpakan nyo naman si Lord. Akala ko si Pastor Celso lang nakakaramdam ng ganon. Kayo rin pala. Kasi ho, napakaganda nun. Yung parang bang may mali, parang may kulang. Alam niyo, kumain kayo, tapos di ka uminom ng tubig. Naramdaman niyo na ho ba yun, nagmedyas ka ng basa. Nakapasok sa sapatos mo, basang medyas. Parang may irritation, parang there's something na wrong. Kasi wala kang narinig, wala kang nakadaupang palad ng mga tao, wala kang nakamaya. Yung feeling mo, there's something lacking. Pag ganun na yung nararamdaman nyo, alam niyo yung mga problema, nagiging blessing. Kasi why? It humbles us before God. Pinapakita nito na talagang, Lord, kailangan kita. Kailangan kong may napapakinggan. Kailangan kong may mga nakakasamang mga tao. Hindi ko man ka-vibes, hindi ko man ka-frequency, pero at least, Lord, natututo ako sa mga taong nakapalibot sa akin. Na-encourage ako. Yung problema nagiging blessing, pag ending ng problema, mas naging humble ka. Pero pag naging ending ng problema, naging mas magagalitin ka, naging mas mayabang ka, yung problema naging sumpa. Nakakita ho ako ng maraming mga taong ganon. Nung dumaan sa problema, marami pong sinaktan lalo. May nasa isip siya, damay-damay na tayo dito. Nandamay pa ho nung dumaan sa problemang mabigat. Nagiging blessing ang problema pag nagiging mas humble tayo. Alam niyo, kailan pa siya nagiging blessing? Pag it will remind us to pray again. Pag dumaan kayo ng matinding problema, tapos ang nangyari, mas naging madasalin ka. And by the way, ang dasal hindi para baguhin ng Diyos, ha? Ang dasal hindi para may gawin ng Diyos. Ang talagang dasal, actually, is para matanggap mo kung ano yung kalooban ng Diyos, hindi yung kalooban mo. Alam niyo kung ano ang totoong dasal? Ang totoong dasal, kumbinsihin mo yung sarili mong matanggap yung bagay na ayaw mo. Ang totoong power ng prayer is not to convince God to do something for you. Actually, to convince yourself na, Lord, let your will be done. Nakita yung dasal ni prayer ni Jesus sa Gethsemane?
Ang prayer niya, Lord, but not my will. Your will be done. And kung ang prayer, may gawin si Lord, edi, i-insist niya yun. Pero sabi niya, pero Lord, ang dasal ko, matanggap ko yung kung anong kalooban mo, okay lang sa akin. Kung halimbawang may problema po kayo ngayon sa pera, and then nagdasal ka, tapos wala namang maletang puno ng perang bumagsak sa langit. Umaasa ba kayo may maleta na babagsak sa langit? Baka may umaasa po mga bungkus-bungkus ng perang babagsak. Wala po, tain ng pusa babagsak meron. Galing sa bubong. Pero yung mga perang babagsak sa langit, sabi mo sa katabi mo, walang ganon, Mars. Walang ganon. Pero you know what? Pagdaan mo ng problema, it helps you. Saan? Saan ka unang tinutulungan ito? Na maging prayerful. Alam niyo, malalaman mo kapag ka-prayerful ang isang tao, ang lumalabas sa bibig niya, thanksgiving. Ang lumalabas sa bibig niya, pasasalamat. Na para bang, Lord, salamat po, eto lang yung nangyari. Salamat, Lord, nagkagalit kami, pero nagkaayos din, hindi nagkahiwalay. Salamat po, Lord, nalugi ako sa negosyo, pero hindi ako namatay. Nasunugan kami ng bahay, pero hindi nawala ng buhay. May nangyaring hindi maganda, Lord, pero alam kong gaganda pa rin. Nagsisimula kang mapagbasahin ko yung verse sa inyo. Tingnan nyo ha. Philippians 4:6-7. Don't worry about anything. Instead, idasal mo daw lahat. Sabihin mo lahat ng mga needs mo sa Diyos. Lord, ito po yung mga needs ko. Hindi nasabi mo na, although alam naman ng Diyos yung needs mo, ha? Pero pag nasabi mo na, look, and then, thank Him for all He has done. Ang prayer daw po, pasasalamatan mo na ang Panginoon sa lahat niyang ginawa. Amen. Tingnan niyo yung next verse. Pagka ang puso mo, kahit nagka-problema ka, naging thankful, grateful, ang ma-experience daw natin, hindi peace mo, ha? Hindi kapayapaan mo. Iba ho yung kapayapaan ng mundo. What we will experience are God's peace. Ano ba yung God's peace? Ine-exceed niya. Mas nilalampasan niya lahat ng bagay na naiintindihan natin. Kasi ang kaya mo lang namang mapayapa eh. Alam niyo yung kaibahan ng peace mo at saka peace ni God? Yung peace ni God dadating sa'yo pag alam mong may resulta na. Kumbaga, may pera kang kailangan, may dumating. Ay, salamat, payapa na ako. Peace mo yon. Peace mo yon. Nagpa-check up ka sa doktor, iniintay mo yung resulta ng laboratory. Kung ano magiging resulta. O iniintay mo resulta ng ultrasound, ng CT scan. So wala ka pang peace. Nag-aalala ka, nagpe-pray ka, and then lumabas yung resulta. Nung lumabas yung resulta, hindi siya malignant, benign. Nung lumabas yung resulta, wala siyang bukol sa CT scan. Mali. Ano lang siya, laman na hindi siya cancerous. Suddenly, bila mo naramdaman, ay, salamat sa Panginoong Diyos. Hindi yun God's peace. Peace mo yun. Kaya mo peace yun, kasi nga, nakita mo na yung resulta. Alam mo yung God's peace? Hindi ka pa nagpapa-check up. Pero eto na, nagpa-CT scan ka na, nagpa-ultrasound ka na. Ang sarili mo ganito, whatever the result, Lord, I'm okay. I'm fine. Tapos ang gaang ng kalooban mo, nakakatulog ka, God's peace. God's peace. Ay, nakalagay oh. Then you will experience God's peace which exceeds anything we can understand. Yung peace na yun ang magbabantay sa atin, sa puso natin, sa isip natin, para maging katulad ni Kristo. Sa gitna ng bagyo, ano ginagawa ni Lord? Tulog. Yung mga disciple nag-aalala. Sa gitna ng problema, ang ginagawa ng Christians, mas dinadamihan niya yung tulog niya. Pag kayo problemado, tapos hindi kayo makatulog, pray for peace. Lord, patulugin mo ako, Panginoon. Bigyan mo ako ng peace. Hindi yung peace ko, kasi hindi ka na nga makatulog eh. And then, you will have it. Pero iba naman, pag nag-aaway kayo, huwag kang matutulog. Alam ba, nag-aaway kayo mag-asawa, huwag mong tutulugan. Baka pagising mo, may nakaganon sa'yo.
May hawak ng pansit. Bakit ba sa isip nyo? Sabi niya, oh, ito na, gumising ka na, may pansit akong dala. Why? When you are in trouble, pray for God's peace. Yung problema, nagiging blessing. Kaya nagiging blessing ang problema. Alam niyo, iba pag dumaan sa problema, ganito ginagawa. Lumalayo. Hindi mo na ako mag-church. Hindi mo na ako magsisimba. Ayoko munang makita yan. Hindi to rin naging blessing yung problema. Naging dahilan yung para mag-backslide ka sa mga tao. Ang problema nagiging blessing when it brings us back to God. Pagka ang nangyari, nung dumaan ka sa problema, lalo mo sinabing, Lord, I really need you, Lord Jesus. Mas kailangan kita, Panginoon. Kaya mas lalo akong magsisimba. Mas lalo akong mag-a-attend. Lalo pagkaho kayo, medyo, halimbawa, hindi naman yung talagang may sakit ha. Pag may sakit kayo, huwag kayo magsimba. Halimbawa, may mga bulutong kayo, sa bahay na lang kayo. Kasi mahahawa tayo eh. Halimbawa, ate hindi, pastor, ang commitment ko kasi pastor talagang kahit anong mangyari, tapos magay mata mo sa sore eyes. Kung makakusot ka pa, wagas. At saka kakakamay sa akin. Pag may sore eyes kayo, matulog sa bahay. At huwag niyong papatakan ng ihi niyo, hindi yun totoo. Iba, pag may sore eyes, kukuha ng ihi, ipapatak sa mata. Nako, may infection kayo nun. Hindi yun totoo. Anong gagawin niyo? Pero yung mga konting, halimbawa, masakit ang tiyan, masakit ang ulo, masakit ang ngipin. Kung di pa naman po kayo naka-oxygen o nakaswero, ating kayo ng church. Yung mga sakit-sakit ng balakang, ulo, likod, mawawala ho yan. Pero yung mga halimbawa, naka-dextrose na kayo, may oxygen pa. Sa bahay na po kayo. May online naman. Pero pag ho kayo, masama ang loob, lalo kayong mag-church. Sa totoo lang. Pag ho kayo problemado, lalo kayo mag-church. Magiging blessing yung problema mo. Kaya nga actually, may mga tao magpapakamatay na, may napakinggan. Nagbago yung isip eh. May mga tao maghihiwalay na silang magjowa, nakapag-church yung isa. Sige na nga, patawarin ko na kahit hindi nagsusorry. Nagkaayos. Hindi na naghiwalay. May mga tao talagang lalagapak na talaga. Sobrang sasadsad na sa dami ng problema sa buhay. Nakapag-church, yung problem, naging blessing, tumibay yung karakter. Gumanda yung kalooban. Luminaw yung isip. Gumaang yung mga bagay na kabigatan nagpapabigat sa kanya. May nangyaring ganyan. Pero sana wag niyo naman danasin muna yung ganitong problema bago niyo ma-realize. Alam niyo kaibahan ng revelation tsaka realization? Yung realization, may mangyayari sa yung mga hindi maganda, papasok sa at mararamdaman mo, then you will realize. Yung revelation, hindi kailangan may mangyaring mga pangit o maganda. From the inside of you, lalabas sa'yo. Tingin mo yung nangyari sa taong ito, na-realize niya. Nung lumayas siya sa tatay niya, at inubos yung kayamanan ng tatay niya, sa Bible naman, tingnan napaka-specific. Pagkatapos niyang lustayin lahat at saka dumating yung famine. Maganda sana kung dumating yung famine habang marami ka eh. No? Alam niyo kung nangyari, sabi ng Bible, after he lost everything, famine came. Minsan ganon. Kung kailan ka walang-wala at saka ka pa magkakaproblema ng malala. Kaya nagsalita yung mga tao na when it rains, it pours. Pag umulan naman talaga, buhos. Pag naman talaga dumating ang problema, oo. Kaya iba, ang sinasabi, lahat na tinatawag, Sus Maria Josep. Jesus, Maria, Jose. Lahat na tatawagin kasi nga sapin-sapin. Patong-patong yung problema. Pag nangyari, kung kailan ka nawalan, parang ganito, nangyari minsan sa hapilan, kung kailan may pandemic, dun pa nasunugan. Yung iba naman, kung kailan nawalan ng trabaho, dun pa na aksidente. Kung kailan pa, kung minsan, eto, walang-wala ka, tsaka biglang lalapit yung anak mo. Nay, o bakit anak? Buntis po ako. Kakawalan mo lang ng trabaho, tapos yun ang dadating. Yung pang sunod-sunod, pagkatapos mo yan,
kakasalita mo lang, pinagmamalaki mo yung anak mo na talagang napakabait na bata, masunurin. Sabi, lalapit yung anak mong lalaki, Tay, may pagtatapat ako sa iyo, Tay. Ano yun, anak? Nagli-lipstick na po ako ngayon. I mean, gumuguho lahat. Suddenly, everything falls apart. Masama, hindi naman masama yun. Kaya lang, kasi ina-expect mo eh. Ina-expect mo kasi na ito yung mag-aahon sa hirap, ito yung gagawa ng mga, and then nag-fall apart nung yung iba sa inaasahan mo. And you know what will happen? Doon nagsisimulang lumayo ang Diyos, ang tao sa Diyos. When I say lumayo ang tao sa Diyos, hindi mo naman malalayuan talaga ang Diyos. Sabi ni David, kahit sa kapumunta, nandun siya. Paano siyang lalayo? Diyos is everyone, everything. God is everything. Paano mo siyang lalayuan? Kaklaruin ko lang sa inyo. Pero paano nararamdaman mo malayo siya? Hindi naman talaga siya malayo. Kaya lang nawawala yung awareness natin that God is here with us. God lives in us. Hindi mo siya maramdaman kasi nga nakumbabawan ng emosyon, ng problema, ng reasoning at kung ano-ano pa. Kaya nga pag nare-realize mo, tignan yung nangyari sa batang ito. Luke chapter 15 verse 14 to 18. Humiliated. Alam niyo yung Tagalog ng humiliated? Pagkatapos niya nang nararanasan lahat ng kahihiyan. Eto na. Humiliated, the son finally realized. Kaya iba yung revelations sa realization. The son finally realized what he was doing. At ito yung naisip po niya. And he thought, there are many workers at my father's house. Lahat sila may all the food that they want. Meron pang mga plenty to spare. Sobra-sobra. They lack nothing sa bahay ng tatay ko. Habang ako dito, I am here dying of hunger. Feeding these pigs at kinakain ko na rin yung pagkain nila. Ano nangyari sa kanya after na maranasan yon? Next verse. I want to go back to my father's house. Eto sasabihin ko sa kanya, Father, I was wrong. I have sinned against you. Alam niyo kung ano nangyari sa lalaking ito? Na-realize niyang kailangan niyang bumalik sa Diyos dahil sa problemang pinagdadaanan niya. Magandang tagpo, pero hindi magandang hakbang. Mga tagpo sa buhay natin na wala ka ng choice eh. Alam niyo iba, kaya na lang babalik sa Diyos, no choice na. Pag mga nasa ICU ka na, pagka mga talagang wala ka na talagang maasahan, talagang tatawag ka na sa Diyos eh. Masama, hindi naman masama. Sino pa tatawagan mo? Ang demonyo pa ba tatawagan mo nun? Wala ka naman ibang tatawagan na, kundi ang Diyos na lang eh. Tama po ba? Huwag niyo nang intayin yung ganon. Sabi mo nga sa katabi mo, huwag ka nang mag-intay ng kalalaan. Huwag niyo na intay, maging worse muna lahat. Maging worse muna yung health mo. Maging worse muna yung finances mo. Maging worse muna yung pagsasama nyo. Maging worse na muna lahat. And then sasabihin mo, now I realize. Alam nyo, pinakamagandang prinsipyo sa buhay? Realize it right away. Not at the end of the day. I-realize mo na right away, wag at the end of the day. Kasi pag na-realize mo yan at the end of the day, marami ng damage. Marami ng nasaktan. Hanggat di ka pa nagtitino, hindi ka pa rin nag-humble, marami ka pang mga damage sa sarili mo at sa ibang mga tao. Eh di realize na right away. O sabi mo sa katabi mo, now na. Kaya may church, you know what's the best thing about church right now? Is to help you to realize it right away. Kaya ang napaka-bless natin, no? Sabi ko kanina kay Paul, tsaka kay Tetet, nung kagabi, nasa kotse tayo, Paul, if you remember. Sabi ko kay Paul, Paul, napaka-bless nyo ni Tetet. Sabi namin ni Charlita, kasi sa amin walang nagsalita ng ganoon. Sa inyo may nagsalita sa relationship ninyo. Sana may nagsalita sa amin before. Sana may nagsalita din sa bawat isa sa inyo, hindi sana naging ganyan. Kung may nagsalita lang sa atin, at kung nakinig lang sana tayo. Kasi maaaring may nagsalita na sa inyo, hindi naman tayo nakinig eh. Sana nga may nagsalita na sa atin, may naggabay man lang, parang di natin nare-realize after many, many years. Kumbaga, di na sana tayo dumaan sa matitinding mga hurts and pain. Di na sana tayo nasaktan ng grabe, ng sobra.
Kung bumalik agad tayo sa Diyos sana. When I say bumalik sa Diyos, bumalik sa kamalayan na, Lord, I need you. I need people. I need to do good works. I need to serve. I need to come back on track. Hindi na sana lumalaho yung problema. Kaya pag may problema, alam nyo, it will actually bring us back to God. Doon nagiging blessing yun eh. Na Lord, thank you po. Yes, dumaan nga kami sa ospital, namatayan man kami, pero grabe naman po yung naging dulot nito sa pamilya namin. Nagkabuklod-buklod, tumibay yung pananampalataya, lumabas yung mga pagmamahal, lumabas lahat ng mga understanding, ang ganda na naging resulta ng problema sa amin. Naging blessing talaga. Yung iba sa inyo, naging blessing yung pagkakabuntis. Kaya huwag ka agad kayo mawawala ng pag-asa. Yung iba sa inyo, naging blessing yung pagkakatanggal sa trabaho. Dati may trabaho ka nga pero nagkakanda sakit-sakit ka naman kasi nga wala kang tulog, wala kang pahinga, stress ka na, depressed ka pa. Nung matanggal sa trabaho, maghapon tulog. Para makabawi yung katawan. Para makabawi yung katawan. Alam nyo, may mga tao na nagtrabaho na may malaking sweldo, pero grabe naman ho yung inuubos nito yung taon sa buhay mo. Kasi nga, sinashorten niya eh. Yung mga health ng katawan mo na dapat na produce pag nagre-rest ka. Pero dahil minsan napahinga kayo sa bahay, nahinto kayo sa trabaho, nagkaroon kayo ng time sa anak nyo, nagkaroon kayo ng time sa pamilya nyo, gumanda ho minsan yung buhay nyo. Sabi mo sa katabi mo, tambay na. Para po yun sa mga tao na talagang grabing sumubsob sa trabaho. Mag-rest muna. Matulog naman. Alam nyo, kaya nagiging blessing ang problema? Ito po yung panglima. Nagiging blessing yung problema, pag magugulat ka, nung dumaan ka sa problema, nilid ka, dinala ka, sa isang bagay na may na-discover ka. At yung na-discover mo, imbes na malalang problema, naging blessing pa, tapos, nakita mo undiscovered grace. It leads us to discover God's blessing. Alam niyo yung undiscovered grace? Nung dumaan ka sa matinding problema, hindi mo inaasahan na yun pa pala yung magiging dahilan bakit ka magiging mabuting tao. Yung pala yung magiging dahilan bakit ka mas magiging humble. Yung grace causes us to be humble. Grace causes us to be smart. Nung nangyari yon, tsaka mo nakita, ang ganda pala minsan na hindi kami nagkakaayos-ayos kasi na lumalabas yung leadership. Minsan may mga bagay na magulo. Alam mo, pinapayagan lang talaga ni Lord muna. Hindi siya nag-cause ng gulo, kayo ng gulo eh. Hindi naman si Lord yun eh. Pero habang nagkakagulo-gulo kayo, may tinitignan si Lord. Alam mo ano yung tinitignan ni Lord? Let me see. Who will rise up? Sino yung tatayo bilang leader? Sino kaya yung magka-come up into an initiative? Alam niyo, importante sa leadership, hindi leading, dealing. Leadership is dealing, not only leading. Kaya mong mag-lead, pero pag nahihirapan kang mag-deal, you have to work out your leadership. Alam niyo si Lord, napansin ko, the way He leads us is to deal us. Lagi tayong dinidil ni Lord. Pag meron lang ho sa inyong mga nasa sigalot kaguluhan, ang iniintay ni Lord, hindi niya i-fix eh. Natataka din ako, ba't kaya Lord, hindi mo pinifix yung kaguluhan? Napansin niyo ho ba? Na hindi pinifix ni Lord yung kaguluhan sa buhay niyo? Di sana walang magulo. Kung si Lord ang nagpifix niyan. Di sana walang magulo, walang magulong relasyon, walang magulong ekonomiya, walang magulong politika. Eh bakit may magulo? Eh kasi nga, pinapayagan ni Lord na, come on. Kaya kayo nga ang nilagay ko dyan para umayos ng gulo. Sabi mo nga sa katabi mo, you are a peacemaker. Leader kayo na magdidil ng bagay na yan. Ang inintay lang ni Lord, come on, I'm looking for Moses. I'm looking for Joseph. I'm looking for David. I'm looking for someone who will arise. Yung magsasabing, I have to do something about it. Hindi na ako mag-iintay. Yung ba, alam nyo ang ginagawa, iniintay yung mga leader nila na i-deal sila. Without them knowing, iniintay actually ng totoong leader natin na i-deal natin yung isa't isa.
Sabi mo sa katabi mo, didil kita mamaya. Alam niyo kung ano yung maganda sa mga sorrow? Sabihin niyo nga po, sorrow. Basahin ko sa inyo yung verse, 2 Corinthians 7:9-10. Your grief led you to a deep repentance. You experience godly, iba yung worldly, godly, hindi worldly. You experience godly sorrow, and as God intended, it brought about gain for you, not loss, so that no one has been done by us. God designed us to feel remorse over sin in order to produce repentance that leads us to victory. This leaves us with no regrets, but the sorrow of the world works death. Ang ibig sabihin po, yun daw pong mga mabibigat na naranasan natin, nagpabigat sa kalooban natin, na nagdulot sa atin ng malalim na pagsisisi, pagbabago. Ang cost nun, para maranasan natin, ito yung godly sorrow, ito yung kaibahan. Si Judas, worldly sorrow. Si Pedro, godly sorrow. Parehas silang nag-betray kay Jesus. Si Judas, ang nangyari yung deep sorrow niya, nag-works to death. Ang nangyari, nagpakamatay sa gitna nung hindi kinaya. Si Pedro, yung pong sikip ng dibdib, nag-cause para magbago. Para bumalik uli sa Lord. Pag kayo naninikip ang dibdib sa sama ng loob sa problema, dapat mag-cause siya ng godly sorrow. Sige, babaguhin ko na to. Aayusin ko na to. Itatama ko na ito. Huwag yung dahil sa sikip ng dibdib mo, ayoko na, tama na, sawa na ako, di na ako magsasalita, ayoko na. Ayun. Worldly sorrow yun. Nagsosorry ka for yourself, pero hindi ka nagsosorry for God and for other people. Ang worldly sorrow, feeling sorry for yourself. Ang godly sorrow, feeling sorry about other people and about what God feels. One time si Apostle Paul nagpray. Sabi niya, Lord, will you please take this problem out from me? Itong tinik ko sa laman. Lagi na lang ako nahihirapan dito. No, will you please, Lord, alisin mo tong tinik sa laman ko na ito. Si Paul na to nagpray. Alam mo, ginawa ni Paul? Sabi, hindi ko titigilan ito, Lord. I will pray this 3 times a day. At prinay ni Apostle Paul, araw-araw, 3 times a day, hindi lang isang beses. Sumagot na si Lord, di na nakatiis. Ito sagot ni Lord sa kanya. 2 Corinthians 12:9. But He said to me, sabi daw ni Lord, my grace is sufficient for you, for my power is made perfect in weakness. Nung marinig niya yun, hindi mo pala aalisin yung tinik ko sa lalamunan. Yung tinik ko sa laman, problema ko, hindi mo aalisin. Hindi. Sabi ni Lord, sapat na kasi yung biyaya ko, alam mong kakayanin mo, para lagi kang aasa sa lakas ko. Kaya sabi ni Apostle Paul, therefore, I will boast all the more gladly about my weakness, para yung lagi na lang ako nakaasa sa kapangyarihan ni Kristo. Pag hindi inaalis ng Diyos yung problema nyo, ibig sabihin, gusto niya, lagi kayo sa Kanyang nakaasa. Amen. Inalis. O, di may ibang problema ka namang iaasa mo sa Kanya. Hindi naman kasi matatapos yung problema Laging meron yan Ito next, last. Matatapos na po tayo sa introduction. Kailan nagiging blessing ang problema? Pang-anim, when you recognize what really is important in life. Sana ma-recognize natin ano ba talaga importante. Yung point mo o yung relationship? Ano ba talagang importante? Yung doctrine o yung relationship? Alam nyo sa akin, when people are leaving the church because of doctrine, that is honorable. For me, it's honorable. Alam ba, aalis ka dahil iba doktrina mo? Please, that is for me honorable. Pero alam nyo kung hindi honorable sa akin, umalis kayo dahil na-offend kayo. Kasi kahit saan kayo pumunta, ma-offend ka. At pag na-offend ka, aalis ka na naman. Pero kung umalis ka dahil sa doctrine, it's an honor. Why? Kasi talagang magkakaiba tayo ng doctrine Please, leave the church pagka hindi mo na kayang sakyan ng doctrine. Leave, that's honorable. Pero kung aalis ka at madidestroy yung relationship, yung iba nasabihan lang ng konti, umalis, huminto, sumamala ang loob, there's no honor on that. Walang honor doon. Sa part na yon.
Mas honorable sa akin yung halimbawa, tumayo ka sa paniniwala mo. Kasi iba-iba tayo ng paniniwala and I will honor you for that. Pero, pag sinira mo yung relationship, what is really important sa life? Pag sinira mo yung integrity mo dahil sa pera, is that important? Pagka inubos mo yung kalusugan mo dahil sa trabaho, is that really important? Alam nyo, kailan nagiging blessing ang problema? Pag nakikita natin, mas importante itong kalusugan ko. Mas importante itong kalagayan ng mga taong ito. Mas importante, for example, yung pamilya ko. Mas importante yung damdamin niya kaysa damdamin ko. Doon nagiging blessing ang problema. Why? When you see what is really important. Yung mga titles and position, naku, hindi masyadong importante po yan. Pero yung relationship, very important. Very important. Sa buhay natin yan. Kaya dapat ma-recognize natin, ano ho ba talaga importante? Ito ho yung pampito. Last. Alam nyo, kailan nagiging blessing ang problema? When we are reconnected to people. When we reconnect us to people. Yung pagkatapos nyo hong maging karoon ng problema kayong dalawa, alam nyo kung ano ina-expect sa atin ng Diyos para maging blessing yon? Mag-reconnect kayo. Pero kailan naging problema na mas malala pa yung problema? Nung dahil sa problema na yon, nagkahiwalay kayo. Alam nyo, nakita ko yung mga tao, may mga tao na magkakasama na ng matagal na panahon. Dahil dumaan sila sa problema, naghiwalay. Sayang. Sayang, tagal nyo nang magkakasama, naghiwalay pa kayo dahil sa problema. So, kailan nagiging blessing yung problema? Pag dumaan kayo, tapos nag-decide kayo to stick together. May mga mag-asawa po, alam nyo, kailangan nyo talagang mag-stay eh. Kasi hindi po pwede. May mga tao actually na mga masasaktan, pag naghiwalay pa kayo, marami. Meron ng mga tao na nagtatrabaho ngayon, hindi ka pwedeng basta mag-resign. Alam ba, naiisip nyo mag-resign ngayon sa trabaho? Hold on muna, huwag ka muna magre-resign. Consider mo muna, may mga moment na talagang kailangan na pagka nakita mo yung effect. Pero minsan baka kasi iba alam nyo nangyayari, walang proper turnover, basta aalis na lang siya, na maiiwanan, kawawa naman na matindi yung buong kumpanya. Bisan kino-consider yun. Pagka kayo namumroblema sa isang lugar, lagi niyong i-make sure na after this, I'm not gonna be disconnected, but I will be more connected. Kung may mga naghiwalay na sa inyo ng mga mag-asawa, please, hindi man kayo magsama na sa isang bahay, matagal-tagal na kayong mga hiwalay. Iba na mga napangasawa nyo ngayon. Yung iba sa inyo, pang-apat na yata yan. O pangatlo. Wala namang problema doon. Pero sana alam nyo, try to reconnect with your former. Hindi naman yung sabihin check-in uli kayong dalawa. Pero try to reconnect, maging maayos. Alam ba, meron po kayong mga dating boyfriend tsaka girlfriend na matagal na kayong nagsumpaan. Hindi sumpaan ng mahal kita, yung sumpaan, sinusumpa kita. Ganun. Alam nyo, reconnect. Reconnect. It's time to forgive. Kung dumaan kayo sa matinding problema na yon, reconnect. Para mas maging better person kayo, ay talagang malaya na siya. Oh. Naka-move on na siya. Tanggap na niya. Yung iba sa inyo, alam nyo kung ano, pinagseselosan nyo pa po yung high school jowa niya. 70 anyos na po kayo. Pinag-aawa, pag nabanggit yung dati niyang girlfriend, nagagalit ka pa rin, nagseselos ka pa rin. It's time to reconnect. Let this problem reconnect us. Try to connect. Try to tell to your people. Kung meron ho kayong mga kamag-anak na na-disconnect dahil nagka-problema kayo, alam nyo kung ano gawin nyo? I-chat nyo mamaya. Sabihin mo, Insan, mekos-mekos tayo, Insan. Okay na tayo. I forgive you. Kung meron ho kayong malayong kamag-anak, nasa abroad, nasa probinsya, hindi nyo pa napapatawad, reconnect. Dahil hindi, pastor, matindi naging problema namin. Tapos na po yun, reconnect. Sabihin nyo lang sa kanya, pinapatawad na kita. Eh, hindi kayo pinatawad, okay lang, basta mahalaga, nagpatawad ka.
Why? Nagiging blessing yung problema because it turns you into a better person. Sana po, pagdaan natin sa mabibigat na problema, mas naging mabuting tao tayo. Pagkatapos nun. Nagka-problema na nga eh. Ba't magiging problema pa yan habang buhay? Dapat tapos na yon. Nagka-problema na nga sa negosyo, sa relasyon, sa pamilya, sa church. Dapat po, mas lalo pa tayong ma-reconnect. Doon magiging blessing ang problema if we are being reconnected to people. Hanggat maaari, huwag kayong sara ng sara, putol ng putol, cut ng cut. Hindi maganda. Mas maganda po na yes, alam ko nagka-problema tayo 30 years ago. Alam ko nagka-problema tayo 5 years ago, but that was a long time ago. Okay na ako. Sabay-sabay tayo, sabihin nyo nga po sa sarili nyo, mas mabuting tao ako ngayon kaysa dati. Pwede ba sabay-sabay tayo sabihin nyo nga, Lord, gusto kong maging mas mabait. Gusto kong mas maging mabait Kaysa dati. kaysa dati. Pakinggan niyo itong kantang ito. Hindi naman natin magagawa ito kung walang nag-push, nagtulak sa atin. This is also one of my favorite song. Itong kantang ito. Hindi sa ating mga gawa. Huwag muna kayong tumayo. Upo lang po muna kayo. Huwag kayo excited. Pakinggan niyo po itong song na ito. Pag natapos na ang awitan, pagtigil ng mga tugtog, ikaw ay aking pupurihin, ngalan mo'y sasambahin, maging sa aking pag-iisa, aawitan pa rin kita. Ang buhay namin, Lord, Ang buhay ko ay himig na, tunay na pagsamba. tunay na pagsamba. Buhay na dalisay at wagas ang sa kinalay mo. Hindi sa aking mga gawa, ito'y dahil lang sa'yo. O Jesus, salamat sa katwirang sa aking alay mo. Sabay-sabay po tayo sa bawat pagkukulang. Sa bawat pagkukulang, Sapat na ang biyaya. ang biyaya mo. One more time. Pag natapos na, Pag natapos na ang awitan, pagtigil ng mga tugtog, ikaw ay aking pupurihin, ngalan mo'y sasambahin, maging sa aking pag-isa, aawitan pa rin kita. ang buhay ko'y himig, Lord, ng tunay na Buhay ko pagsamba. ay himig ng tunay na pagsamba. Sabay-sabay tayong tumayo. Come on. Buhay na dalisay at wagas ang aking alay mo. Hindi sa aking mga gawa. Hindi sa aking mga gawa, ito'y dahil lang sa'yo. O Jesus, O Jesus, salamat sa katwirang sa aking alay mo. Sa bawat pagkukulang, sapat na ang biyaya mo. buhay na dalisay, Lord Jesus. Buhay na dalisay at wagas ang sakialay mo. Hindi sa aking mga gawa, ito'y dahil lang sa'yo. O Jesus, salamat sa katwirang sa aking alay mo. Sa bawat pagkukulang, sapat na ang biyaya mo. Every head bow and eyes closed. What is your problem now? Ano yung problema mo ngayon? I know you have iba parang ang lalaan ng problema. Iba medyo minor lang, but whatever your problem is, here is our prayer. Lord,
Gawin mong blessing ang problemang ito. Gawin mong blessing yung mga tao na nagdudulot ng problema sa akin. Gawin mong blessing, Lord, yung sitwasyon na nagdudulot ng kabigatan sa akin. Gawin mong blessing, Panginoon, yung mga finances na nagiging problema namin ngayon. Gawin mong blessing, Lord, right now, in Jesus' name. Yung mga pinagdadaanan namin, Lord. Make us a better person. A person na pinag-alayan mo ng buhay na dalisay. A person na pinangakuan mo, Lord, na hindi kailanman kami pagkukulangin ng biyaya mo. Here we are today. Whatever blessing, Lord, lalong lalakas ang loob namin. Dahil alam namin, Lord, magiging blessing pala ito. Kaya hindi kami susuko, hindi kami makakaisip magpakamatay, hindi kami makakaisip magtanim ng galit, lalong hindi kami makakaisip, Panginoon, na lumayo sa iyo. Lalo kaming magiging maibigin, magiging tapat, magiging maunawain, magiging mas mabuting tao. Lalo kaming mas magiging mabait habang dumadaan kami sa mga problemang ito. Dahil alam namin, Lord, alam namin ngayon, you are turning it around for good. You are causes everything to work together for our own good to those who love you and to those who are called according to your purpose. Now we know, Lord, that in all things happening to us, we can be thankful. Taas natin kamay natin sa Lord. Sabay-sabay tayo. Sabihin nyo nga, salamat, Panginoon. Salamat, Panginoon. Sa lahat ng problema, Sa lahat ng problema ay may kalutasan. ay may kalutasan. At sa lahat ng problema, Sa lahat ng problema, ito ay pagpapala. ito ay pagpapala. Pwede bang i-close natin sa awit na ito? Buhay na dalisay at wagas sa aking alay mo. Hindi sa aking mga gawa, ito'y dahil lang sa'yo. O Jesus, salamat sa katwiran sa aking alay mo. Sa bawat pagkukulang, sapat na ang biyaya mo. At binabalik namin sa iyong lahat ng papuri, pasalamat at pagdakila sa matamis na pangalan ni Jesus. Ang lahat ay magsabi ng Amen! 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 Palakpakan natin si Lord!